kapitbahay, kamusta? Nagpre-prepare ako ng breakfast namin and then pupunta kami sa church. Sama ang dalawa kong anak. Si Mr. wala siya. Breakfast sila ng pancake. Is there more pancakes? Yes, people. Yeah. Pancake is mabili sa kanila. Okay. What? Because I read Haida. Thank you. Messi. Just because I read Haida, everyone else coming. Galing kami. And happy blessed Sunday, guys. Katatapos lang ng misa. Dito na naman ang mga kasama ko. Wala lang. Masaya lang ako. Kasi kanina paglabas namin daming kasi na si Cheyenne, nagpabasa siya every Sunday. Tinatanong nila kung anak ko siya. I'm not gonna read next week. Le? No, I've read 3 times. They told you? No. You will read the sual. We ask you Lord, I do not say that. No. It's up to you. Okay. She read it. I gave it to her. She said no, you can't keep it. Okay. Yeah, let's go. Mag-market kami, guys. I will go. Yes, we will buy what we will eat. Happy blessed Sunday. Like Kevin T. Tinatanong nila, anak mo siya. Tapos tatanungin kung sino daw asawa ko. They are surprised. They are asking, it's your daughter. So now they know that I have a kid. Me. Yeah, they asked you too. You did not hear? Everything revolves around. No, I was busy collecting all the children. Hi guys, kain po tayo ng pang-lunch. Chicken. I thought garlic makes you cry. There's something in the onion that makes you cry. Naglalaba ako. Ayan. We need Naglalaba kami. So, ito, wala siya. Ano tawag nito? Namiss ko itong ganitong klaseng chicken ba? Yung asin at black pepper. Ang nilagay ko lang, walang flour. Ganito, tapos magkamay ka ba? Tapos sa suka at sili. Ayan, sarap. The spoons are here. Tapos ganito. Did I also give you a spoon? We use this to grab and put. Sige yan. Mama, put nice. heck. You can use it like this, Mama. No need to hide that. Where is So what's here? where's the spoons? It's here. Where? Kamay tayo guys, sarap. Alam niyo yung nanay ko? Yung nanay ko, na-miss ko siya. Mommy, the daughter Kapag magprito siya noon ng manok, yung native, masarap din na prito yung native. Yung paa ng manok, ang laki, haba. Tapos sausaw sa suka na may sili, naku, ang sarap. Kaya gumawa ako. The reason why I'm crying is because I just shoved my face to the onion. Ang sarap kumain. Ito ang pritong manok. Masarap siya kahit asin lang and ano ang ilagay ba. Raminta, tapos sausaw sa suka. It's salad. It's nice. Easy. No, the chicken.
I don't want to go with you. Punta na. Diba? I put. Ayaw ni Kian ang suka. How did the onion damage your cloud? And you too, mommy. Hmm. Muffy, Muffy, if you only the tomato. Okay. Share mo. Hey guys! Nag-edit ako habang gumagawa ako ng food ng mga bata, snacks namin. Hindi ko ba nagasan yung nagpirituhan ko? Diyan muna. Yes? I just write anything you just get, like normally from the list. Eto grapes. Ayan, black siya. Masarap ito. Ito ang ibigay ko. Tapos apple. Nilagyan ko ng asin, binabad ko muna. Ayan, ganito ako maghugas ng prutas. Ibabad muna sa asin. Tapos banlawan. Gusto pa tila ng apple. So, gawa pa ako ng apple. Gawa tayo ng apple. May nagpa-pump. Ito, green apple. Masarap kasi ito, green apple, guys. Maasim. Yung tawag ito, matamis na maasim. Hindi mo ma-imagine yung taste. Pero mas gusto ko ito kaysa yung red. Very crunchy siya. So, babad natin sa salt. Yung mga anak ko guys, never ba yan sila nakainom ng soft drinks. Hindi sila umiinom. Hindi ko sila sinanay. Yung ano lang, mga juice, ganun. Pero paminsan-minsan lang, ganun. Pero hindi masyado ang juice ay soft drink sa kanila. Ang sarap, oh, ang itim ng grapes, guys, oh. Ito ang masarap na grapes. Meron din yung green, seedless. Pero mas gusto nila ito. So, hati sila sa apple. Pag-isa nila. Ako naman mamaya. Busog pa ako. Yan. So, merienda na. Sige yan, hindi pa niya tapos. So, yan, tapos na siya. Ay, the for you, Kian. Here. Okay. You want eat? Bala, I will prepare for me. Yan, kain kami din. I'm doing English. Hi guys! Katatapos lang namin kumain.
And nagmamap ako dito. Ayan. Kasi gusto ko malinis yung bahay ba. Kahit kalilinis ko lang nung isang araw, 'di ba, nabaha nga kami. Gusto ko mabango. So ang nilalagay kong gamot ay ito. Ang bango-bango niya, rose smell. Ano ito, guys? Ayan, Spartan Floor Deodorizer. Mabango siya, sobrang bango, parang yung, alam nyo, yung rose. Ganon ang amoy sa bahay. Ang bango-bango. Ito yung last na medicine na nilalagay ko sa ground, ay sa hig. Oo. Pati sa banyo. Meron din akong ginagamit na isa, yung para sa germs, ganyan. General ang pangalan niya. After that, pagkatapos noon, ito ang last na pahid ko sa hig. Oo. So, ito, naglilinis na naman ako. Imap ko lang siya, with yung sa medicine, ganon. And hindi na ako magbuhos ng tubig para mabango ba yung bahay. So, habang naglilinis ako, ipakita ko sa inyo yung bahay na pinagawa ni Mr. Johnny, yung sarili naming bahay sa Pilipinas. And yung nagawa yung bahay namin, it was 2012. 2 years old doon si Cheyenne. So, inunti-unti na tinapos ni Mr. Bale, ito ay 3 room, 2 banyo sa loob, small living room, and kitchen, at saka dining room. So, pag umuwi kami ng Pilipinas, inshallah, matuloy kami, may titirhan kami. Buti na noon naisip ng asawa ko na magpagawa ng bahay doon, kasi talaga nakaplano na doon kami sana noon na mag for good. Kaya kami gumawa ng bahay si Mr. doon para sa mga bata, para at least paglaki nila, alam nila na na gumawa ng paraan yung tatay nila para sa kanila. So, inshallah, pag makauwi kami anytime, meron na kaming tirahan, at alam nyo, para ito sa mga bata, paglaki nila, meron silang sariling bahay. Pag yung may pagbakasyonan ba yung mga bata, ganon, kung saan man sila mag-stay, kung dito o sa Pilipinas, at least meron silang masabing bahay, alam nyo, na tirahan. So, ito, yan yung bahay namin, guys. And hindi pa yan totally tapos, kasi nga noong na-short na kami, nung time na tawag nito, hindi pa yan napinturahan until now. And sabi nga ng magulang ko, yung bubong, nasagi siya noong may bagyo sa Cagayan. Yung malakas na bagyo na ang tawag ito, may lumipad na bubong na kapitbahay namin, and natamaan yung bubong namin. So, may tama na yung bubong namin, guys. Kaso, thank God, hindi naman siya tumutulo, yung na-UP lang siya. Kasi natamaan siya ng kahoy na may bubong. Tawag ito, galba, oo. So, yan. Maliit lang siya dati. Ang plano lang ng asawa ko is yung sa harapan, tapos yung nakikita nyo na may attic, tapos dinagdagan namin. And basta inunti-unti ni Mr. na tinapos until na lagyan namin ng konting furniture, ganyan. So one day makikita nyo, and pati yung bahay ng magulang ko. So ang inisip kasi ng asawa ko kung bakit kami nagpagawa ng bahay doon sa Pilipinas, kasi yun na nga, sa future ng mga bata, and syempre pag laki nila, ganyan, and di naman natin alam kung ano ang destiny nila, at least may uwian sila na masabing bahay. And yun, kaya na pag-isipan ni Mr. And then yun, kasi sa awa ng Diyos naman noon, every year kami na umuwi, kaya napag-isipan ng asawa ko na
magkaroon kami ng sariling bahay sa Pilipinas para pag uuwi kami, ganyan, may titirhan kami, ganun, may tutulugan. Meron dyan nakatira ang magulang ko. So, sila yung nagbabantay. Meron naman silang bahay, kaya lang sabi ng asawa ko para hindi siya, alam nyo, yung malinis siya, ganyan lagi. And, yun, pinatira namin yung magulang ko dyan. I want to run to the toilet. Okay. Yan. So, yan. Why did you leave my tie down? I want to wipe here. So, yan guys. Yan yung bahay ni Cheyenne and Kian sa Pilipinas. One day, matirhan nila. Pag yan yung kung saan kami mag-stay. Bahay ng magulang ko, yung old na bahay namin, yung family house. Bale, binigay namin sa kapatid naming bunso na lalaki. Ayun, yung kapatid ko naman na babae na pangalawa, may sarili naman siyang bahay. Kaya, tawag nito, binigay namin sa kapatid kong lalaki yung bahay na yung family house namin guys. And then yung magulang ko naman sa bahay namin sila nakatira. And may pinagawa din ang tatay ko na bahay nila. At hindi ko alam nyo nung 2000 ay nung kailan ba yung 22 na naman na magplano sana kami na uuwi. Na surprise ako na nagpagawa sila ng maliit na bahay. Ang cute, tiny house guys. Yung bahay ng magulang ko. Kasi, di ba, doon nga sila nakatira sa bahay na pinagawa ni Mr. Kaso, nung nalaman nilang na pauwi na naman kami, nagpagawa yung tatay ko ng bahay nila. Titirahan ng nanay ko at tatay ko. Hindi nila sinabi sa akin. Nalaman ko na lang sa hipag ko na nagpagawa sila ng bahay. Yung bahay na yun guys is bodega namin noon. So, ang ganda, ang cute. Ginawa nilang tiny house. So, hinahayaan lang nila. Kasi sabi nga nila, mag-expect sila na uuwi kami. At least, pag andun na kami, lilipat sila sa pinagawa nilang bahay. Ganun. Magulang ko guys, hindi sila umaasa sa akin. Masinop sila. Farmer lang din naman ang magulang ko. Yung hindi sila naghihingi kasi alam nila yung sitwasyon namin. And, yun. Kaya nahiya ako sa magulang ko kasi syempre, bilang anak, kailangan ko din naman silang tulungan. Ganon. So, thank God hindi sila yung pabigat sa akin. Ganon. Ako yung pabigat guys sa kanila. Tatay ko, magsasaka siya. Pero masipag ang tatay ko. Alam ng mga tao na nandun sa amin. Kilala nila. Super sipag ang magulang ko guys. Hindi sila napapagod. Sabi ko, minto na kayo na pagtatrabaho. Kaya lang, mas sasakit daw ang katawan nila pag nasa bahay lang sila at nakaupo. Alam nyo guys, pag nasa Pilipinas ako, yung magulang ko, na ayaw nila ako magtrabaho. Nanay ko ang nagtatrabaho. Inaalagaan ako pag andun ako. Inaalagaan kami ng mga bata. Kita ko yung pagmamahal nila, alam nyo. So one day, makikita nyo sila, makikilala nyo ang buong pamilya ko kung gaano sila ka-supportive sa akin. Sobrang proud ako sa magulang ko kasi hindi sila umaasa sa akin. Alam nyo bakit hindi ko girinab yung offer ng isa nating sponsor kasi may dahilan. Hindi sa pabigat ang magulang ko guys sa amin. Tara ka, baby. Gusto ko kasi yung pag-uuwi kami ng mga bata, yung masulit namin. Kasi gusto ko once na uuwi kami, yung mag-relax kami, wala akong iniisip. Ayoko yung ngayon parang natauhan naman na yung asawa ko. Hindi na ako kinukulit.
water. It's wet though. There we go. Alam niyo yung tatay ko, mas malapit ako sa tatay ko, guys. Malapit naman ako sa nanay ko, kaya lang, mas close kami sa tatay ko. Siyempre, both ko silang mahal. Love na love ko sila. Alam niyo guys, dito sa abroad, lalo, alam nyo, pwede kang matulog sa banyo nila. Oo. Mostly na ang banyo nila is sa loob. Lagi ko malinis siya. Oo. Malinis ang banyo nila. Kasi every other day namin nililinisan. Ewan ko lang kung sa iba. Pero sa akin every other day. Tapos na ako, guys. Nag-map. Diba? Ganon. Para mabango ang bahay. Lagyan ng pabango. Mabango na siya. Amoy rosas. Ito yung pinagprituan ko kanina. Yung manok. Binabad ko muna. Hindi pa naayos yung sink namin. Yung lababo. Bukas may magpupunta dito na plumber. Kasi ayusin yung tubig ba, natanggal yung hose, tawag ito, paglabasan ng tubig tayo. Kaya nag-overflow kahapon. Nabaha kami. Oo. So, pahinga ulit. So, tapos na. Bango-bango na ng bahay. Dito yung dalawa. Nagre-relax. Grabe kahapon. Nabaha kami. Eto, hindi ko pa nalabhan. Wala pa. Yan. Ay, nako. Upo-upo tayo. Asan si Bunso? Where is Kian? Kianong!